Ay, mabuti naman at tayo ay pinayagan ni Father Toti na ipagpatuloy ang ating meriendahan at pag-inom ng tsaa. So sa inyo, mga kaibigan ko, eto, syempre, oras na naman ng pag-inom ng tsaa. Hanggang tsaa lang ako kasi kayo lang may merienda, ako naman ay wala. So welcome na welcome tayo ngayon sa ating episode 20% ang programang Puno ng Puso para sa inyong lahat. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Sama kayo dyan, nagulat kayo. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Yan, syempre tayo ay magpapatuloy nung nakaraan, nung November 2, All Souls Day. At marami tayong napag-usapan tungkol sa sakramento na kinakailangan natin para bagang pabaon sa atin bago tayo umalis. Natalakay din natin paano kung napapanaginipan yung mga kaluluwa ng mga mahal sa buhay. Napag-usapan din yung katanungan ninyo tungkol sa cremation at ano yung mga dapat at hindi natin dapat na ginagawa. At sinabi rin ni Pope Francis nung nakaraan na mahalaga yung praying for the dead. Pero wag niyong kalimutan, kasama rin sa ating spiritual works of mercy, praying for both the living and the dead. So kung nung Lunes, medyo dead ang pinag-usapan, pagpapatuloy pa rin naman. Pero syempre, titingnan din natin kung ano ba yung mga pangangailangan natin, tayo na nandito pa sa mundong ibabaw. Bakit? Kasi ang sabi nga sa ating katisismo, Christianity teaches that human beings have an eternal soul, and the final disposition of that soul is tied directly to how a person lives. For Catholics, that includes the final moments of life. Kaya nga sabi sa John chapter 5 verse 24, "Truly, truly I say to you, the one who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but has passed out from death into life." Sige, hayaan nyo, babasahin natin ito sa Tagalog. Okay. Alam niyo, yung ginagamit kong Bible po, pareho to, may English tsaka Tagalog. So, Father, may ganito ka ba? Para in one Bible, may English version tsaka Tagalog version talaga. So, sa Tagalog version, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. So yan ay galing sa John chapter 5 verse 24. So muli palakpakan naman natin at pinagbigyan tayo muli ni Father Toti San Pedro. So, Father Toti, mukhang pagod na pagod ka pa mula sa iyong pagpapakumpisal, no? Maraming simbahan na pinupuntahan si Father Toti. Meron pong ilan tayong mga naiwang katanungan at ang karamihan dyan ay tungkol sa pagpapakumpisal. Ang unang tanong po nila ay, paano po ba maaanyayahan ng isang taong may sakit? Hindi raw kaya mamasamain nung may sakit na gayayain niyang mangumpisal. Baka daw sabihin ginajudge or something. Well, hindi naman kinakailangan na sabihin ka agad yung ginawa na magkumpisal ka kasi may sakit ka na. Like, hindi. Siguro unti-unti at ipagdasal na sana maliwanagan yung may sakit para maisipan niya rin na buksan ang kanyang kalooban sa sakramento ng kumpisal. Kasi mahirap din yung ipipilit eh. Tama. Kaya kinakailangan ipagdasal na maliwanagan tapos unti-unti buksan lamang sa kanya yung yung bagay na to na baka magandang magkumpisal, makausap mong pare para sa gayon ay magliwanag din yung kanyang isipan. So, Father Toti, ang nagtanong niyan ay may edad din no? Talaga? Si Nanay Nila, Aha. Leonila Marasigan. So, Ay, pero Nanay alam niyo, Nila. Nanay Nila, nakakatuwa po yung katanungan mo. Ang ibig sabihin niyan, ikaw mismo, meron kang desire, nagpa-persevere ka na mailapot mo yung taong may sakit pabalik sa Yes. ating Panginoon. So pagpapalain ka, Nanay Nila, bibigyan ka ng wisdom ng Holy Spirit kung paano, ano yung words na sasabihin mo dun sa taong may sakit. Meron pa pong pumasok na katanungan na hindi na namin naabot noon, last time, Father, yung bang pag-emergency, yung bang ora mismo na, mamamatay na yung pasyente, wala nang panahon para makatawag ng pare. Ano po ba yung mga pwede naming gawin? Well, una sa lahat, itong isang bagay na ibig ding itama. Abang ang tao ay may buhay pa, itawag na ng pare.
para mabigyan na ng sakramento, okay? Huwag na antayin yung huling sandali. Kasi yun ang kadalasang nangyayari, ang pare tatawagin lang basta't mamamatay na. Eh, minsan huli na ng lahat para mabigyan talaga ng karampatang, o sakramento kung wala ng buhay, okey? So maganda na sa simula pa lang o kung kaya pa hangga't meron pang lakas, eh, tumawag na kaagad ng pare. Ngayon kung halimbawang inabot na talagang malayo, sa simbahan, walang pare, well, tandaan natin at andun ang pagnanais ng buong pamilya na magkaroon ng pare, ang Diyos palaging mahabagin, okey? Hindi natin bibigyan ng limitasyon ng pag-ibig ng Diyos, okey? Kaya alam ng Diyos kung anong nararapat at yun igagawad niya para sa mga taong naghahangad para sa Kanya. So ang sikreto po dito sa mga kasagutan ni Father Toti ay grasya, na ibig sabihin talaga ang Diyos ay punong-puno ng grasya. Lahat ng tao ay bibigyan ng pagkakataon, ano, Father, na hindi ka aalis sa mundong ibabaw ng ganun na lamang. Pero may paalaala, habang buhay pa, habang malakas pa, wag nang intayin yung last moment. Wag nang intayin yung mga emergency cases. Habang kaya pa natin, go na tayo ng go. Father, hindi makatulog tong isang nagtanong eh. Oo. Kahit na last week pa dapat ito nabasa. Ang tanong niya, paano yung mga buto ng mga mahal sa buhay na nakakalat na? Paano magkakaroon yan ng katahimikan? Kasi di ba minsan, Father, sa sementeryo may nakikita talaga tayo yung bang nabuksan, nabungkal. Paano po kaya yun? Kasi minsan mga nasa probinsya na yung may-ari ba nun? Tapos hindi na po naalagaan. Paano po kaya magkakaroon ng katahimikan ang kaluluwa yung mga buto na yun na nagkalat lamang? Well, tandaan natin na yung buto ay bahagi ng katawan na iiwan sa lupa. Magiging abo, okey, magiging bahagi ng abo 'yan, okey? Pero ang mahalaga ay ang buhay sa kabila, na kung papaano talaga nating tinutulungan yung kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng ating pananalangin, okey? Well, yun nga lang mangyayari parang, hindi ata nabibigyan ng tamang paggalang ang mga libingan, basta't gano'n ang nangyayari na minsan may mga libingan na binubutas sila 'no? Ayun, tama po. Yung mga ganyang bagay na walang respeto, okey? Well, iyon ang isang hindi magandang bagay na nagaganap sa ating mga sementeryo o kaya Campo Santo. Pero ang mahalaga ay kung papaano talaga nating inaalayan ang panalangin. Sapagkat kung ibig nating ipagpatuloy ang ating pagmamahal sa ating mga pumanaw, na mahal sa buhay, dapat natin silang ipagdasal. Always pray. So, Father Toti, gusto ko lang i-share, no, yung nakalakihan ko din kasi sa mami ko, yung katuruan ba na pag minsan, okay na parang excuse ka na pag hindi ka nakadalo ng isang wedding, ng Hmm, isang birthday party. Pero para sa kanya, pinalaki niya kami sa pananaw na you are not excused pagka merong patay at hindi ka nakiramay. mhm. So, ano po bang masasabi niyo do'n? Mahigpit lang ba yung nanay ko o talagang yan ay isang pananaw ng isang Kristiyano? Well, magandang bagay na talagang, pumunta sa burol, okey, Mm. makiramay, magandang bagay 'yun. Bakit? Kasi tayong mga Pilipino, importante sa'tin yung nakikita tayo, eh, na nagpapalakas ng loob nila, okey? Nagpapalakas ng kanilang ng kanilang sarili para harapin pa rin ang buhay sa likod ng kamatayang kanilang, pinagdudusahan sa mga sandaling 'yun, okey? Importante rin na bilang mga Kristiyano, marunong din tayong makiramay, marunong tayong tumuwang sa ating kapwa na sa mga sandaling 'yun ay nahihirapan, okey? Isang uri 'yun ng pagmamahal sa kanila. Alam niyo, ganyan sumagot si Father Toti kasi si Father Toti lagi kaming dinadamayan. Sa hirap at ginhawa talaga namang hindi yan makatanggi, 'no? Kasi sabi nga niya, number one, duty para sa ating Panginoon. Pero nakikita yan sa kabutihang loob din, ano, Father Toti. Meron po tayong isang, message dito. Salamat, Father Toti, sa mga panibagong kaalaman. Tapos Okey. meron pa pong katanungan, confession pa rin, hindi tayo makaalis-alis sa confession, ano? Kay Isabel Barcenas, mabuti na magkaroon tayo ng regular confession. Di natin alam kasi kung kailan tayo tatawagin. So, Father Toti, kasi minsan natatakot yung mga taong mangumpisal eh. Ano bang advice mo pagka yung mga tao nininervyos mangumpisal? Well,
Una sa lahat, wag pangunahan ng takot. Kasi kung ikaw magkukumpisa, aba'y mabuting bagay 'yun. Lumalapit ka sa Diyos, okey? Magandang bagay 'yun. Kasi ang mga pari naman, bagay hindi ko rin alam lahat ng style ng ibang mga pari, Opo. pero pagka ang isang penitente, isang makasalanan ay lumalapit, may isang biyaya na 'yun ng Diyos, na siya'y talagang ibig, magbalik loob at ibig niyang tanggapin muli ang pagmamahal ng Diyos. Magandang bagay na, it's a grace, a blessing in itself, okey? Kaya huwag siya dapat matakot kasi tatanggapin niya yung biyaya. At sa loob ng kumpisalan kung halimbawa hindi masyadong maalam, puwede naman siyang gabayan. Gabayan para sa gayon ay mabuksan yung kanyang kalooban at sa bandang huli mapagaan yung kanyang sarili, ang kanyang loob. So Father, sa aming karanasan dito sa Lay Force, parang nakaka-invite kami madalas mga pare para magmisa. Mhm. Pero 'pag sa pagpapakumpisal, nararamdaman naming mabilis mahapo 'no, yung mga pare. Ano po ang sikreto ninyo na nakakayanan niyo talaga yung pagpapakumpisal? Kasi ini-imagine ko ano, kung tayo ninenerbyos mangumpisal, pero imagine ninyo rin naman ang mga pare, ano rin naman ang nararamdaman nila sa bigat ng ating mga ipinapataw sa kanila. Papaano niyo po naha-handle ito, Father? Pagka ako nasa loob ng kumpisalan, nagdadasal din ako, eh. Dala Hmm. ko palagi yung rosaryo ko. So, habang nagpapakumpisal pagkalabas ng isang penitente kung wala pang papasok, I pray. Tapos pagka meron talagang medyo mabigat na nagkumpisal, paglabas niya, I pause for a while and pray to God for that particular penitent. I mean, napakahalaga na talagang ang tao ay nailalapit sa Diyos. At yun naman ang tungkulin namin mga pare, maging pastol, okay? Pangalagaan sila. At yun ang isang malaking bagay na kailangan ng mga tao ay talagang malinis sa pamagitan ng sakramento at muling makabalik sa ating Panginoon. Mahal sila ng Diyos. So, Father Toti, talaga namang nararamdaman namin 'no, na 'pag ikaw ay nagpapakumpisal, talagang lahat yung natatapos mangumpisal, eh, talagang lumuluhod. Para bagang nakahinga sila ng maluwag. So, isang gift 'yan 'no, ng Diyos sa'yo. So, Father, eh, kung 37 years ka na pong pare, tama ba ako ng computation na member ka na po nila sa senior citizenship 'no? Oo, double citizenship na ako. So, Oo. tama po, senior na kayo, Yes, Father. yes, I Eh, am. kumusta po ba? May kaibahan ba yung isang senior na pare o isang batang pare? O magkasinlakas pa rin ang nung ika'y batang pare at ngayon na senior ka na? Ay siyempre hindi, malaking pagkakaiba kasi nung batang pari ako talagang kaya ko kahit hindi matulog, like that, na tuloy-tuloy sa trabaho. Pero ngayon hindi, pero parang nakita ko na ang aking talagang, ah, matinding paghahangad sa ngayon na ako'y matanda na, eh, yun talagang makapagpakumpisal. Oh. Yun parang yun dumating sa'kin na ibig kong magpakumpisal, ibig kong magpakumpisal. Parang parang nauulinigan ko si Saint John Mary Vianney sa iyong tinig, Father Toti. Kasi Hmm, 'di ba si Father Saint Saint John John, Mary Vianney, talagang ginugol din niya yung kanyang panahon sa pagpapakumpisal. papakumpisal. Pero nagkaroon siya ng maraming challenges, Father, tama ba Yes, ako? yeah. Na sa kanyang kabanalan, siyempre nag-aakay siya ng tao pabalik sa Diyos, eh. Kahit siya tine-tempt siya, 'di ba? Kaya Mhm, kahit sa kanyang pagkain, naging maingat siya. So, punong-puno ng, paano ba yon, fasting, 'no? mhm. Fasting and prayer. So, si Father Toti, ayon sa kanya, hindi lang pala siya nakikinig sa ating mga kinukumpisal, mga followers namin, sinasamahan pala talaga ng isang matinding panalangin. So, Father, ikaw ba ay nag-minor seminary? Hindi, Hindi. oo. So, philosophy agad, Father? Yeah, pumasok ako ng seminaryo after second year college. Okay. Oo. So, anong course niyo noon, Father? Education. Okay. So, talagang teacher na teacher si Father 'no, kaya sa mga pagtuturo niya sa'tin natuto talaga tayo. Puwede ba namin malaman, Father, papaano mo ba natuklasan na hindi ka para maging educator kundi para ka pala sa pagpapari? Well, nung ako ay nag-aaral ng kolehiyo, dun ako nag-aral sa Don Bosco College Seminary.
So, nasa loob din ng seminaryo. So, Hmm. nakikita ko yung buhay ng mga seminarista, like that, ano. Parang unti-unti na naakit ako dun sa kanilang pamamaraan, okey. Mm. At, araw-araw din gigising ako maaga at sumasama ako sa pagsisimba nila, like that. Sa pagdarasal, pati ang rosaryo, like that, naakit ako dun. Sabi ko parang parang meron ata akong pagtawag mula sa Diyos. At after second year college, I made the decision. At, kinausap ko yung nanay ko, kasi yung nanay ko ayaw, eh. Kaya sabi niya, "Sige." So, pinayagan niya ako at yun ang naging simula Wow, at ngayon 37 years ng ng pare. pare si Father Toti. So meron ka bang advice sa mga nakikinig sa'tin, Father? 'Pag sa isang pamilya, kasi katulad ko, Father, maliit ang pamilya ko, eh. Ang Oo, may anak lang sa'kin yung kuya ko, 3 yung oo, anak, iisa lang ang lalaki. Eh, oo. di sabi ko, naku, mananalangin ako sa Diyos at pagpapariin ko 'tong batang 'to. Ayun, awa ng Diyos, may isa ng anak. 'Di ngayon naman ang pinagdadasal ko yung apo ko 'no, na sabi ko sana maging pari rin ito. May advice ka ba, Father, paano gabayan ng mga lola o mga nanay, daddy, tito and tita 'pag may apo o pamangkin na gustong magpari? Paano nila magagabayan, Well, Father? una sa lahat tulad ng ginawa mo, ipagdasal, okey, ipagdasal. Kasi, nasa paghubog din naman sa kanila, okey, pagdadala sa simbahan, pagpapakita sa o pamalas sa kanila yung Kristiyanong pamumuhay, okey, maayos na pamumuhay. At, siyempre yung mga models, okey, na na dapat nilang makita, okey, mga libro, mga aklat, mga babasahin na makakatulong sa kanila, especially yung The Lives of the Saints. Maraming mga naging banal o naging mga paradal, binasa nila yung mga buhay ng mga santo at naakit sila dun sa buhay ng mga banal na yun. Naku, sa ating mga Okey, followers, nagkukuwento pa ba kayo ng buhay ng mga santo? Eh, oo. si Father Toti kaya malapit sa kay Father Saint John Mary Vianney kasi kapiesta niya si Saint John Mary Vianney. Tama ba, Father, no? Oo, August 4. August So, 4. palagay ko magandang advice yun, Father, no? Una, ipanalangin talaga natin. Kasi kung kalooban ng Diyos, Yes, ipagkakaloob. Pero hindi natin pwedeng pilitin. Philippine. Pero mga kapatid ko, hindi rin natin pwedeng pigilan. Kasi Yes. Father, ano, buti ikaw pinayagan ka, paano mo nabola ang nanay mo? Well, actually Nung una ayaw, eh. yes. Actually nung pumasok ako talagang parang naging ano lang, naging bukang bibig niya lang. Mm. Pero sa kalooban niya, hirap siya, Oo. hirap siya. Pero as years pass, natutunan niyang tanggapin na ito na talaga yung, bokasyon ko. Alam niyo, Tinanggap niya sana yun. nanonood ngayon yung nanay ni Father. Father, anong pangalan ng mami mo? Naku, ang pangalan ng lalaki Maxima. Maxima talaga. Parang penalty ba yun? So, si Mami Maxima. Batiin Yeah. mo naman, Father. Hello, Nay. Well, I hope hindi niya alam ata. Naku, kamusta ka na, Nanay? Alam ko na na hindi na masyadong hindi nakakaunawa kasi meron na siyang Alzheimer, Ilang taon na po siya, Father? 88. 88. Yeah. Okay. Pero na-enjoy ni Nanay Maxima yung buong panahon ng iyong pagkapari. Kasi kung Oo. 88 siya at 37 years ka ng pare, abay kalakasan niya pa. Na-enjoy niya at nakita kung paano ka inordinahan. So Yes, oo. nakahalik pa siya sa kamay ng isang bagong pari. So paano ba ngayon, Father, talagang alagain na ang iyong Nanay, nanay? oo. So paano po niyo nate-take yan? Hindi ba mabigat sa loob niyo na nakikita niyo siyang ganyan? Well, ako binibisita ko siya ng 2 beses sa isang linggo o minsan even more, okay. Pero whenever I visit her, I see to it na talagang, meron akong, bitbit para sa kanya, pasalubong. Pagkatapos pagdating ko dun talagang I really spend time with her. Paano Sa nung kalakasan pa ni Nanay Maxima, tayo-tayo lang naman, hindi ka ba naging paborito ni Nanay Maxima? Kasi 5 kayo, eh, 'no? Oo, Naramdaman mo ba na medyo kahit patago ay naging espesyal ang pagtingin niya sa'yo? Well, kasi, nung naging pari ako, lagi niya akong pinaghahandaan ng pagkain. Lagi niya akong pinaghahandaan yung mga gusto kong pagkain, siya palagi ihahanda niya yun para sa'kin sa tuwing umuuwi ako sa kanya, okey. She prepares, the food that I like most. Pagkatapos,
yung ding ano, yung mga gamit ko, ibig niya siya mangangalaga, like that, Wow. oh. Ah, hindi ko masasabi na ako lang yung favorite kasi 5 kami nga, lahat kami talagang iginapang niya, eh. Pinangalagaan dahil nag-iisa nga siya, single parent, eh. Hindi na siya nag-asawa uli, ayaw na niya, like that. So, 5 kayo, kaya 5 bubuhos ko yung buong oras ko sa inyong 5. Kaya naman ngayong matanda siya, parang ibig ko rin pakita sa kanya na ibinubuhos ko rin yung aking pangangalaga at pagmamahal sa kanya. Kaya yung may pagkakataon, talagang pupuntahan ko siya, bibisitahin ko siya. Yung pangangailangan niya, gusto ko akong bibili. Like that. So Father, alam ko na pari ka. So inihahanda mo kami lagi. Yung mga taong lumalapit sa'yo, inihahanda mo pag paalis na sa mundo. Expertise mo yon. Pero ikaw po ba, sumasagi ba sa isip mo yung darating ang isang araw, wala ka ng nanay na dadalawin? Oo. Humanly speaking, would you like Yes. to share with us, Father, may ganun ka rin bang mga, paano ba yon, takot, or pangamba, or lungkot, maisip mo pa lang? Alam mo, basta tinitignan ko yung nanay ko, yung eye to eye, like that, ganyan, naisip ko rin yun na balang araw mawawala rin yung nanay ko. Of course, magiging masakit sa akin kasi naging napakamalapit ko sa nanay ko ngayon. Okay? Gustong-gusto ko siyang kakausapin kahit na iba-iba yung mga sinasabi niya, like that. Gustong-gusto kong lalaruin siya, like that, pag ako nasa bahay. Okay? At every Sunday, minimisahan ko siya. Of course, with communion, like that, ano. Tapos, lagi niya hawak yung rosary niya. Sabi ko, nakakapag-rosary pa ba kayo? Sabi niya, oo naman, pero alam ko na hindi na niya nagagawa yung normal na Tama, rosary. tama. Basta rosary siya ng rosaryo, Hail Mary ng Hail Mary, ganyan, pagka nag-iisa siyang ganyan, no? Ah, nakakatuwa siya. At sa pagkakataong yun na pagka naisip ko na mawawala, of course, nalulungkot ako. Though, alam ko na ang nanay ko, hindi siya naging maramot, naging bukas siya. Yes, at alam ko na ang Diyos mahabagin sa kanya. Pero mahal na mahal ko siya sa bawat sandali ngayon na pagka naisip ko yon, of course, ano ba magagawa ko kung gustuhan na ng Diyos? Madalas ko pa nga sabihin sa mga misa ko sa mga pumanaw, pati sa mga sunod-sunod naming mga namatay sa pamilya namin. Like that. Sabi ko, napakaswerte nila. Tapos na sila. Minsan naisip ko na kailan kaya ako para ako naman matapos na rin, like that, ano? Maka-graduate na ako dito sa lupa. Of course, naisip ko yun, pero pagka sa nanay ko parang mahirap tanggapin. Kasi yung pagmamahal na pinakita ng nanay namin sa amin 5 magkakapatid, Siya ang sakripisyo nagtaguyod niya, sa inyo. lahat. Ako, sabi ko, paano ko bang matutumbasan lahat yun? Okay? Sakripisyo niya sa amin. Father, kung hindi ako nagkakamali, 5 kayo, pero meron ng isa na nauna? 2. 2 ang nauna. Oo. So malinaw pa po ba isip ng inyong mother nung time na namayapa yung 2 niyong kapatid? Medyo ano nasa papunta na sa limot-limot, like that, ano. At nung pina-check namin sa neurologist niya, sabi niya na mabuti yan para hindi maalala ng nanay niyo yung nangyari dun sa 2 niyang anak. Tama, tama. Para hindi na siya mahihirapan, lagi niyang iisipin, nauna pa yung anak niya sa kanya, Ayun. like that. Mabuti yan, So sabi niya. sigurado, Father Toti, nakaka-relate lahat sila diyan sa puntong 'yan na napakasakit sa isang magulang na mauna ang kanyang anak Anak, yeah. na papanaw. Yeah. Pero alam ninyo mga kapatid ko, lahat naman tayo merong hangganan. Pero ang sabi nga, walang hanggan, merong forever kasi may buhay tayo na walang hanggan. Yes. So para kaming naiinggit, Father, kasi nakakatuwa kang maging isang anak. Habang kami nakikinig sa iyo kung paano mo ikinukwento sa amin yung iyong pagmamahal sa iyong ina at isang pagpapala na dala na rin siguro ng iyong maraming paglilingkod, maraming taon ng paglilingkod ay pinagbigyan ka ng Diyos na makapiling si Nanay Maxima na 88 years old na. So Father, meron ka bang isang hindi makakalimutan na tinuro sa iyo ni Nanay Maxima? Yung most treasured lesson in life na baon-baon mo? Iyon na yung pagiging malapit sa Diyos.
Kasi batang maliit pa lang kami, o ako, lalo na ako, itinuro niya sa akin unang-una yung awiting, Holy God, we praise thy name. Maliit pa lang ako noon. Tinuro niya sa akin yung awitin na yun, Holy God, we praise thy name. At lagi kong inaawit kasi gustong-gusto ko yung tono ng awiting yun. Okay? At doon na nakita ko yung kanyang pamimintuho sa Sacred Heart of Jesus. Okay? Tapos kay Mary Help of Christians. Okay? St. Jude Thaddeus, ang dami niyang debosyon. Ang dami niyang debosyon. Yung pananalangin na yun. Lagi ko siyang nakikita. At nung nagkaanak ng iba kong kapatid, at minsan napatira sa amin, yung ibang apo niya, habang nag-aaral dito sa Maynila, like that. Sabi nila sa akin, si Lola, nakita namin, hating gabi minsan gumigising, nagdadasal siya. I believe yung pagiging madasalin malapit sa Diyos, yun ay isang bagay na, kaya nga siguro naging pari ako, like that. Baka dahil dun sa simulaing yun, na talagang minulat kami ng aming nanay na maging malapit sa Diyos. Kaya naman yung mga kapatid ko, ganun din silang lahat, malapit sila at naglilingkod lahat sa simbahan. Okay? Yung ate kong namatay, siya yung promoter ng Divine Mercy sa Antipolo. Yung kapatid kong bunso, very active siya sa yung kay San Escriva, Jose Maria Jose Escriva, Maria Opus Escriva, Dei. Opus Dei. Very active siya doon. At yung kanyang prayer life, napakalakas, napakatindi ng kanyang prayer life. Yung dalawang kapatid na lalaki, very active sila sa simbahan, being lay ministers, like that. Nang ganyan. So nakakatuwa pong pakinggan ng kwentong buhay ni Father Toti San Pedro. Hindi lang niya tayo inakay para maging mabuting Kristiyano, inakay din niya tayo kung paano natin mapapalaki ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating mga pamangkin. Hindi sa pamamagitan ng kanyang preaching, kung hindi dahil sa kanyang testimony, isang witnessing na kung paano sila pinalaki ng kanyang nanay, Maxima. So palagay ko, wala na tayong masasabi pa, no? Talaga namang umaapaw talaga ang biyaya na tayo ay nabigyan ng inspirasyon na kahit ang isang senior citizen, marami palang ala-alang binabaon. Pareho sila, no, nasa twilight of their lives na si Father Toti at ang kanyang ina na si Nanay Maxima. Tayo mahaba pa po ang lalakbayin natin. We learn from them. It is never too late to learn. Kaya mga kapatid ko, kwentong buhay ang ating pinag-uusapan ngayon, buhay bilang Kristiyano at bilang tao at mananampalataya. Sa susunod pong Lunes, yan ay November 16, tuturuan naman tayo kung paano naman tayo mag-accounting. O, di ba, Father, kita mo, accounting naman tayo. Kung napansin nyo, nung mga unang Mondays natin, medical aspect ang pinag-usapan. Tapos ngayon naman, mga usaping kaluluwa, no? Praying for both for the living and the dead. At yung susunod naman natin, kailangan masustinahan, Father, yung ating pamumuhay ng mga seniors. Yes. Kaya tuturuan po tayo ng isang mahabang panahon na ring accountant. So, hindi ito bagets, no? Ibig sabihin, mahabang karanasan na. So, sa susunod na Lunes, ang magtuturo naman sa atin, dapat may ballpen at papel kayo talaga, dahil accounting for seniors na ang pag-uusapan, yan naman ay pangungunahan sa atin ni Miss Anita Castro. Okay? Pangalan niya si Miss Anita Castro o yung mas kilala bilang Ate Nits. So, hindi naman to tungkol sa pagpapayaman, kung hindi how to manage our resources well. Kaya abangan po ninyo yan at yan ay sa darating na Lunes, 3:30 to 4 o'clock. So, pansamantala, tayo ay magpapaalam. Magte-thank you tayo kay Father Toti for enlightening us, for inspiring us, at walang sawa na talagang pinalalakas ang aming loob para sumabay pa, no, sa hamon ng buhay. Palakpakan naman natin si Father Toti San Pedro. At syempre pa, meron kayong paboritong panalangin, meron na rin kayong kopya niyan sa inyong screen. Ito yung dinadasal ni Pope John Paul II para sa mga nagkakaedad na. At tamang-tama si Father Toti kasi kasabay niyo siyang nagkakaedad, pati na ni Nanay Maxima. Manalangin tayo. Grant, O Lord of life, that we may be ever vividly aware of this, and that we may savor every season of our lives as a gift filled with promise for the future.
Grant that we may lovingly accept your will and place ourselves each day in your merciful hands. And when the moment of our definitive passage comes, grant that we may face it with serenity, without regret for what we shall leave behind. For in meeting you, after having sought you for so long, we shall find once more every authentic good which we have known here on earth, in the company of all who have gone before us, marked with the sign of faith and hope. Mary, Mother of pilgrim humanity, pray for us, now and at the hour of our death. Keep us ever close to Jesus, your beloved Son, and our brother, the Lord of life and glory. Amen. Now I give you the blessing. The Lord be with you, And with your spirit. and may the Almighty God bless you all and your beloved ones, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us go in peace and live a new life in Christ. Thanks be to God. Maraming salamat sa pagsama ninyo, hindi lang sa ating meriendahan, kundi sa ating kwentuhan na nagpapalakas hindi lang ng ating katawan, kung hindi ng ating isip, puso at kaluluwa. Hanggang sa muli, 20% ang programang May Puso para sa inyong lahat. We'll see you again next Monday. Bye!